Hello! Sa aking mga ka-shiny shimmery, ayan, so sa aking mga ka-shiny na siya vlog, welcome na naman po sa ating YouTube channel. So, since na rin sa bahay tayo, gagawa naman po tayo ngayon ng content which is very informative para sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers. Lalong-lalo na doon sa mga nagbabalak na gumawa ng YouTube channel. Since na nag-share tayo ng mga experience patungkol sa pag-vlog, lubos-lubosin ko na rin guys yung aking mga idea at mga kaalaman na pwede kong i-share sa inyo. Itong content ko na to, ito yung mga bagay na i-share ko sa inyo base sa aking karanasan at experience talaga as a content creator. So ito po talaga ginagawa ko talaga para kahit paano umangat yung aking YouTube channel. Hindi man mabilisan, mabagal man, pero at least may improvement araw-araw yung aking YouTube channel. Kasi katulad ng sinasabi ko, hindi naman tayo sikat at hindi tayo kilalang artista or personalidad dito sa mundo ng social media platform. So, kailangan talaga natin magtiyaga or mag-isip ng paraan kung paano tayo mag-grow or kung paano mag-grow ang ating social media platform. So, since na ako ay nagbablog dito sa YouTube, isi-share ko na sa inyo yung aking mga ginagawa na mga diskarte. Kailangan ko talaga guys, madiskarte ka dito sa social media platforms mo para kahit papano, umangat ang iyong YouTube channel. Kasi kung upload lang tayo ng upload ng mga videos na wala namang katuturan or wala namang sense, kung walang kapuluhan, hindi po talaga tayo isusubscribe or panoorin ng ating mga subscribers at of course yung mga viewers. So, kailangan talaga guys, yung i-upload nyo dito is that may aral at may kabuluhan. Ano ba yung mga bagay na ginagawa ko as a content creator para kahit papano umangat ang aking YouTube channel? So, slowly but surely. So, yun po yung kasabihan na pinaniniwalaan ko guys ha. So, yung ginagawa ko guys is that of course, ito talaga base sa experience ko ha, na kailangan po talaga maging creative ka. So, creative in a way na gagawa ka ng mga kakaiba, mga content na which is bago or iba sa panglasa ng ibang tao. So, panglasa kung pagkain yan, syempre mapapamangha sila guys kung ano ba yung mga hinahain mo. So, yun po ang pagkahalintulad ko po. So, sa aking YouTube channel, since nagsishare ako ng mga content or mga idea dito guys, so, yun po yung mga iniisip ko. Kung ano yung mga idea or kung paano ako mag-share sa inyo, kung ano yung mga bagay na dapat kong gawin para matulungan ko kayo at hindi lang kayo ang matulungan ko, pati po yung sarili ko or ang aking social media platform gaya ng YouTube. So, yun po yung mga iniisip ko na idea kung paano ko may angat ang aking YouTube channel sa mundo ng social media platforms. And of course, kailangan po talaga artistic ka. So, ano po yung artistic? Sa akin talaga, hindi naman ako gumagawa ng script. Sarili ko po itong pananaw. So, maging artistic sa mga bagay-bagay kung halimbawa, di ba, creative. So, kailangan maging artistic ka. So, maging artistic ka sa pag-edit or pag-deliver ng speech kung paano or kumbaga, tulad ng ginagawa ko, hindi na ako gumagawa ng sarili kong script. Basta kung ano lang yung naiisip ko, binabasa ko or naiisip kong topic or content, mabilis na siyang naglo-loading sa utak ko or mabilis ko siyang magawa ng idea or kumbaga, mga words o kung ano yung mga dapat kong sabihin, kung kailangan akma doon sa topic na sinishare ko. Kasi kung gawa pa po ako ng script, medyo nahihirapan po kasi masanay po talaga ako doon sa on the spot na pagbablog or on the spot na mga sinasabi na walang script na sarili mo talaga. Kasi yun po, doon po talaga ako sanay. Pero sa inyo po, depende po sa inyo kung ano yung mas komportable kayo na paano gumawa ng mga speech or content. So, para sa akin, hindi ako gumagawa ng script talaga. Personally, based on my experience, dire-diretso lang. Basta walang mga words na alam nyo nang bawal sabihin dito sa mundo ng YouTube, sa social media platform. Kailangan dire-diretso lang po yung pagsasalita mo. Basta akma doon sa topic na sinishare mo dito sa iyong YouTube channel. Ayan. Another way guys is that kailangan po talaga meron kang originality. So ano ba yun? Pagkakaintindi ko po talaga sa originality is that kailangan ikaw mismo yung gumagawa, ikaw mismo yung author, ikaw mismo yung gumawa ng iyong mga content, kung baga wala kang ginagaya or kasi ako po aminin ko sa inyo, ganun po talaga ako before. Mahilig po ako magagaya ng mga content ng iba. There was a time nire-reuse ko pa yung content but of course na-realize ko na kailangan ang originality na ikaw mismo yung author, ikaw mismo yung gumawa ng iyong mga content. Kasi mas maganda po talaga na meron kang originality guys. Kung kumbaga wala kang ginagaya, mas
authentic po kasi yung ganun. Kumbaga, mas puro kung kayo talaga ang gumawa ng sarili niyong content. So, yun po yung aking mga ginagawa as a content creator. Basta mag-isip ka lang ng mga bagay-bagay na pag may biglang pumasok sa isip mo, gawan mo na agad ng content para hindi nawawala. Kasi on my experience, madali po talagang makalimot. So, yun po yung aking mga share. So, yan, katulad ng sinishare ko before na kapag meron kang naisip na content, ayan, kailangan gawin mo kaagad dito ng topic. At of course, kung halimbawa nasa isang lugar ka at may naisip kang content, isulat mo na lang ito para pagdating mo sa bahay, hindi po nawala or mawawala sa isipan mo. Kasi yun po talaga ang ginagawa ko na pag may naisip po ako na pwedeng gawing content or bigla akong naisip, gawan ko pa agad ng content yan kasi mamaya makakalimutan ko naman talaga yan. So, katulad ditong content ko ngayon, bigla ko lang siyang naisip. So, ginawan ko kaagad siya ng content. So, ganun lang guys. Naman kailangan pahirapan yung sarili mo para gumawa ng content. Enjoy mo lang ang pagbablog. Don't take it seriously. Kumbaga, kung para ka lang naglalaro. Yun. So, yun po yung ginagawa ko guys. Ayan, so ano pa bang pwede kong i-share sa inyo? Ayan, so kailangan idealistic ka guys. So idealistic in a way na kailangan mag-isip-isip ka rin or mag-research ka rin ng mga topic na pwede mong gawa ng mga idea or pwede mong kakuhanan ng mga idea na pwede mong gawa ng content. So pwede ka rin maging idealistic guys. So idealistic na in a way na kung ano yung mga bagay-bagay na na-research mo or napanood mo, pwede mong gawa ng content yon. Basta alam mo na kapulutan ng aral ng ibang tao. Katulad ng ginagawa ko, kung ako ay gumawa ng content, katulad sa experience vlog, ito yung ginagawa ko, nag-share ako ng content. Pero minsan, kailangan nyo pong i-validate yung mga content or yung mga information na nasagap nyo sa social media platform. Kasi, syempre, mahirap po mag-share ng mga false information dito. Kailangan talaga legit o 100% makatotohanan. Kasi, syempre, iwasan natin yung mabash tayo, iwasan natin yung i-correct tayo, di ba? So, okay lang naman po i-correct in a nice way. Pero syempre, kailangan po talaga, as much as possible, salahin nyo, i-filter nyo yung mga information na nagap nyo dito sa social media platform. Kasi marami po talaga ngayong mga fake news. Ayan, so, ano pa? Ito po talaga based on na my experience, guys, na naranasan ko as a content creator, na dapat makipag-engage ka rin sa iyong mga audience. Paano ba makipag-engage sa iyong mga audience? Of course, kaya ka nga nag-vlog dahil sa kanila or kaya din sila pumunta sa iyong YouTube channel dahil gusto nilang matuto. So, kailangan i-address mo sa kanila kung ano yung mga gusto nilang topic. As much as possible, pwede mo silang i-shout out. And then, of course, i-appreciate mo talaga yung mga audience mo dahil doon ka po nila makikilala. At of course, kung gusto mo talagang makilala at mag-grow dito sa YouTube, kailangan mo silang kumbaga i-appreciate. Ayan. So, marami po akong nakikitang ibang content creator na nagme-message yung mga subscribers at viewers nila, although malaki na silang mga content creator, hindi na nila pinapansin. Ako po talaga, honestly, hindi ako ganun. Kapag meron po ako nakita sa aking mga comment section sa community, talagang nire-replyan ko guys. Kahit basher, kahit binabash na po ako, nire-replyan ko pa rin siya in a humble way. Hindi ko pinapatulan. Basta wag mo lang silang patulan. Kasi po, marirealize naman nila na mabait ka pala. Kasi of course, kung talagang mababaw kang tao, kung may mang bash sa'yo, talagang papatulan mo talaga po, di ba? Pero syempre, kung ikaw naman po ay maunawain, at syempre, hindi naman talaga lahat ng tao ay ma-please mo. So, kailangan po talaga na replyan mo sila in a nice way na pwede nilang ma-realize na dapat pala hindi ako nag-comment ng gano'n, hindi ko nang bash. So, nare-realize naman po talaga nila yon. So, palagi lang tayo maging humble, maging mabait, lalo na sa ating mga subscribers at mga viewers kasi hindi naman po talaga natin maiwasan na merong mga bashers dito sa mundo ng social media. Yung mga sikat na artista, binabash tayo pa kaya na simpleng content creator, di ba? Ayan, so another thing guys is that, of course, gawa-gawa ka rin ng paraan kung paano ka ma-subscribe ng mga subscribers mo at mga viewers mo. Paano ba yun? So, kailangan guys talaga time to time, hindi naman time to time, So, ang masuggest ko lang is that para hindi magsawa yung mga subscribers at mga viewers mo sa iyong YouTube channel, kailangan mag-upload ka na mag-upload. Magtampo sa iyong YouTube channel
Mag-upload ka na mag-upload ng videos, pwede once a week. Kasi ito pong ginagawa ko, dahil wala lang akong pasok ngayon, upload ako ng upload. But then, pero kung may trabaho ako, once a week pa ako nag-upload. Kasi, syempre, makikita ng ating subscribers, ating mga viewers, na consistent tayong content creator. So, yun po ang may advice ko guys, na sa mundo ng pagbablog, kailangan po natin magtiyaga, magsipag, and of course, lawakan ng ating mga pag-unawa. Kasi, hindi naman talaga lahat ng tao na-please natin dito sa mundo ng social media. So, upload ka lang ng upload ng content. Marunong kang mag-edit, marunong kang gumawa ng mga content or topic. Mag-upload ka lang na mag-upload. Basta i-assure mo po na yung content na i-upload mo is that may aral or may kabuluhan. Kasi syempre po, yung mga pupunta dito sa social media platforms, they are willing to entertain. So, they are willing to learn doon sa mga topic na sinishare mo dito sa iyong YouTube platform. Kita mo naman ako, kahit nakaupo lang ako, kahit nagsasalita lang ako, basta may sense yung mga sinasabi mo. Promise guys, hindi sila magsasawang magpunta sa iyong YouTube channel. So another thing guys is that kailangan unique ka na mag-upload ng mga videos. Unique yung mga content mo, yung kumbaga tulad ng sinasabi ko before, kakaiba. And then of course, kailangan guys, meron kang self-confidence sa pag-deliver ng mga speech. Katulad ng ginagawa ko before, mahina po talaga akong mag-deliver ng mga speech kasi medyo nahihirapan pa ako sa camera. But then, sanayan lang yan. Sanayin mo yung sarili mo guys para kahit paano, masanay kang mag-vlog, umarap sa camera. Parang isipin mo na isa kang broadcaster. Yun po yung iniisip ko guys na para makapag-content ako, iniisip ko broadcaster ako para kahit paano matutuloy-tuloy yung mga sinasabi ko, magkakaroon po ako ng confidence pagharap sa camera and then pag-deliver ng mga speech. Yun po yung pinakamahalaga. And then kailangan meron ka rin inspiration. So ano po yung mga inspiration mo? Yung mga inspiration mo kung bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay na to. So ako, inspiration ko po talaga number one is my family. So of course, yun po yung inspiration ko kung bakit ako nagsisipag. So, yun po yung dahilan kung bakit nag-iisip ako ng mga content, ng mga pwedeng i-upload dito sa YouTube. Kaya, inspiration ko po sila kasi marami po akong goals sa buhay or marami po talaga akong pangarap sa buhay. So, kailangan magsipag lang sa pag-upload. Huwag lang magsawa kasi nandito ka na eh. Sabihin, kung halimbawa marami ka ng subscribers, workout mo yun guys. Kung marami ka ng subscribers, i-workout mo yung YouTube channel mo. Wag mong pababayaan. Kasi, syempre lahat ng bagay nagsisimula sa maliit. Hindi naman tayo sikat na content creator. Pero sila po ba? Saan sila nagsisimula? Di ba sa maliit? So, kailangan, kung ano nasimulan natin, tapusin natin yun. Kasi sayang yung in-invest natin na panahon. And of course, in-invest natin na effort. So, kailangan yung effort na ginagawa mo as a content creator, bigyan nyo po ng saysay, bigyan nyo po ng halaga. Huwag kang mapanghinaan mo ng loob. Basta kung masaya ka sa ginagawa mo, ituloy mo lang at huwag kang magsawa. Basta for good. At of course, alam mo naman na nakakatulong sa ibang tao. Yun po talaga yung number one, yung alam mo na marami kang matutulungan. So, itong mga bagay na sinishare ko dito is that ito po talaga base sa aking experience as a content creator na ginagawa ko. Lahat dito sa YouTube kailangan mong matutunan. Hindi lang sa YouTube, pati sa ibang social media platform, kailangan mong matutunan. Number one po talaga yung mga policy. Alamin nyo po yun guys kasi yung iba po talaga, sorry the words, maging real talk lang tayo. Vlog lang sila ng vlog. Hindi nila alam yung mga policy. So yun po talaga ang mahalaga na dapat mong alamin as a content creator. Para wala tayong malabag na rules and regulations ng social media platform. Kung ano yung mga bagay na dapat nating gagawin at do's and don't dito sa social media. So, yun po, dapat kailangan updated tayo dyan, ha? And of course, guys, pinaka-importante talaga. Ito yung talagang pinaka-importante from day one na nagbablog ako. Hiniling ko talaga kay Lord. Of course, prayers. So, pinag-pray ko po talaga tong YouTube channel ko. Araw-araw before pinag-pray ko from day 1 na 0 subscribers ako until noon na 4,000 plus na po ako. Kailangan talaga lahat ng bagay na ginagawa mo is that kailangan may panalangin ka kay Lord. Kasi without Him, hindi natin makamit yung mga bagay na gusto natin sa buhay. And of course guys, kailangan mo ng lakas ng loob. So kailangan lakas ng loob mo na kasi ang bagay talaga pag hindi mo sinusubukan ng isang bagay at napanghinaan ka na ng loob at hindi mo pa ito nasubukan. Of course, ikaw mismo bibigay. So, kailangan meron kang lakas ng loob. Huwag kang matakot sumubok sa mga bagay-bagay
As long as hindi ka naman mamamatay, subukan mo guys. Basta hindi nakakasama sa ibang tao at hindi nakakasama sa sarili mo, okay lang yan kasi ang failure kasama talaga sa buhay yan. So, kung mag-failed ka ngayon, try lang ng try. Gawa lang ng gawa ng paraan. Malay mo, di ba? Pag nag-success ka, ikaw na lang ang magsawa. Or ikaw na lang yung magsawa. Or ikaw na lang po yung sumuko kasi sobrang successful mo na, di ba? Pero syempre, kailangan nasa right path ka pa rin. Or nasa right track ka pa rin kapag ikaw ay naging successful na. Be humble always. Ayan, so this is Shaina siya once again. Sana meron na naman kayo natutunan sa aking vlog for today. Ako ay naniniwala sa kasabihan na kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. So, don't forget to pray, subscribe my YouTube channel, and hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much!